Yee! Welcome to Boracay! And hindi tayo solo today! Wow! So medyo ano lang kayo dito, kakapit lang talaga kayo mga ka-wonder kasi medyo mauga yung ano. So may tip ako sa inyo para hindi na kayo pipila sa loob. Mabuhay! Welcome to Azalea! Meron tayong balcony. Ayan o, perfect. Ayan na, sunset na o. So here's our food. The first time ko yan yung Bicol. The first time ko din yun yung Squid. Timog, Boracay. Love Boracay. Love Philippines. Thank you po. Hi mga ka-wonder! Welcome to another vlog. And hindi tayo solo today. Dahil kasama natin ang family. So kasama natin si Mama, si Momsi. First time niya sumama sa travel. Tsaka si Papa and si Ate Lev. So andito tayo ngayon sa may NAIA Terminal 2. Dahil may travel ulit tayo! Yay! So, galing kami ng probinsya kanina. So, sa Pangasinan. Time check, it's 11:15. So, bumiyahe kami ng 6 a.m. Tapos, Pasay, 5-star. And nandito na kami sa NAIA Terminal 2. Kumain na kami sa Jollibee. Nga pala yung Jollibee ngayon dito. Ongoing yung renovation nila. So, nandito siya sa may arrival sa bandang dulo. Or kung di nyo mahanap, tanong na lang kayo. So, ngayon, alam nyo na kung saan ba tayo pupunta? May hula ba kayo? Oh, 1, 2, 3. Pupunta tayo ng Boracay! So, masaya to dahil hindi tayo solo, tas may mga kasama tayo. And actually, ang boarding namin ay 12:05, pero mag-check-in muna kami. So, isasama ko kayo sa magiging journey natin dito sa may Boracay. So, let's go! Hindi ba, Mamsi? Hi, Momsi! Anong nararamdaman mo ngayon? Excited. Ayan, si Momsi pala, siya yung eldest sister namin. The most beautiful one. Charot. Wow! Comment down below kung totoo. Siya din yung pinaka-sexy sa aming magkakapatid. Ayan o, di ba? Fit check! O, di ba? So, sobrang exciting tong trip na to for her kasi first time niyang sasakay ng eroplano. Ano nararamdaman mo? Ano? Nonchalant. Wow, nonchalant. Na para bang ano lang siya, kunwari daw hindi siya kinakabahan. So, titignan natin mamaya. So, dyan lang kayo, i-video ko yung reaction niya pag magti-take off tsaka magla-landing na. Hindi, siya yung magbi-video ng sarili niya. Siyempre, oo, yan natin. Charot. Wow. Ito naman si Mama. Grabe naman, para naman siyang bakasyonista, oh. Ganda ng shades, Mama. Ah. Kasi yung outfit niya, oh. Ang ganda, oh. Ready na siya sa beach ng Boracay. So, sila Mama tsaka si Papa, second time nila sa Boracay. Ikaw, Tino, first time mo din? Ah, oo. Ayan si Ate Levs, magiging first time niya sa Boracay. Excited ka nang makita ang Boracay? Not so. Not so? Diba? Galing ako ibang bansa eh. Ay, tignan mo kahit sa ibang bansa, mas tatalunin pa yung mga beach ng ibang bansa. Tignan mo, mapapawaw ka. Wow. Tayo, 8 time na natin sa Boracay. Hindi natin favorite ang Boracay eh. Kaya nga naka-8 tayo. Kaya kahit na paulit-ulit na tayong bumabalik sa Boracay, gustong-gusto ko pa rin bumabalik doon kasi una, yung beach nila, ang ganda talaga. Number 2, yung mga food, syempre. Tapos sobrang accessible kapag nandun na kayo sa White Beach. Ito nga pala yung sinasabi ko kanina, yung Jollibee. Diyan dati yung nakalagay dito sa may Terminal 2. Pero ngayon, nandun na siya sa may arrivals. Magiging informative tong vlog na to kasi i-feature natin yung pagpunta sa Boracay, considering na may kasama tayong mga senior citizen, sila Mama tsaka si Papa, considering na first time lilipad ni ate ko si Momsi, tapos first time magbo-Boracay ni Ate Lev. So alam mo yun, maraming mga first time na ma-unlock dito sa trip na to kaya sobrang nakaka-excite and sana subaybayan nyo hanggang sa matapos ang series na to. So, pasok na tayo dito sa pinakaunang gate. So, ang kailangan dito is yung ID and yung check-in nyo. So, mag-online check-in na lang kayo para meron na kayo nung, alam mo yun, yung mismong itinerary nyo. So, pe-present nyo the boarding pass and valid ID. Thank you po.
Wow, meron na palang self-check-in dito kapag kunwari Cebu Pacific, AirAsia, Philippine Airlines kayo. So, pwede na kayong mag-check-in dito. So, since tayo, nakapag-online check-in na tayo, doon na lang tayo dediretso sa may AirAsia. So, ito yung maganda sa may Terminal 2. Medyo konti lang yung mga tao na pumupunta dito. Mostly domestic lang naman yung biyahe dito. So, ang airlines natin ngayon ay AirAsia papuntang Teclan Airport. So, take note, pag nag-online check-in kayo, check-in counters closes 45 minutes before departure. So, for domestic flights yan. Pero pag international, 1 hour yata nagsasara. If first time yung mag-travel, domestic man or international, talagang laging sinasuggest na agahan nyo na lang kasi hindi nyo talaga masasabi kung mahaba yung pila, ganyan. Lalo na ngayon sa may NAIA Terminal 3, merong dyan parang ngayong December, ang haba ng pila nung last natin papuntang Taiwan, ang haba ng pila doon, buti nga umabot tayo sa hanggang sa boarding gate natin. Parang tumagal ata ako sa buong process ko from travel tax, check-in, tsaka immigration ng almost 2 hours din. So, medyo matagal. So, make sure na kapag mag-travel kayo, international siguro mga 4 hours pwede na. Pag sa domestic, siguro mga 3 hours pwede naman na yon. Pero kung magaga, mas siguro okay. Tapos dito, kung kamari, medyo may anxiety kayo na may iwanan ng eroplano, dito na lang kayo tumambay sa may airport, di ba? Para hindi nyo ma-miss yung flight ninyo. Ayun, so since mga senior citizen yung kasama natin, dito na tayo sa may special needs pumila. So kapag may mga kids or PWD, senior citizen, pwede na kayo dito pumila kasi yung sa may baggage drop, medyo mahaba yung pila. Eh dito sa may, ayun o, check nyo to. Ayun o, special handling counter, diretso na tayo. And while waiting maka-check-in tayo, meron sila ditong notice about dun sa may power bank. Ayan, effective ng 2025 ng April. So, bawal yung 101 watts pataas kasi kailangan yung ipa-check pa dun sa may approval ng check-in counter. So, yung ano naman, kamari, ang alam ko 10,000 mAh yung pwede. Dapat i-store nyo siya sa bulsa nyo or dun sa harapan ng upuan ninyo. Tapos, another information dito, para sa mga hand carry ninyo, ayan, dapat ganyan yung size niya. Tapos pwede naman dalawa pero total niya dapat is 7 kilograms. Pero kapag may check-in kayo, mas better kapag lalo na kapag marami kayong dala. Yay! We got our boarding pass! So dito ngayon, pagpapasok na kayo sa may inspection is may mga e-gates na sila. So kailangan nyo lang ng boarding pass and makakapasok na kayo dyan. And kapag nakapasok na kayo, make sure na yung mga ano nyo dyan, tawag ito, laptop nyo, ilabas nyo na lang, ganyan. And kasi mag-i-inspect sila dyan. Here. Wow. So, scan natin yung boarding pass. And mag-open na siya. Proceed through the gates. Bye-bye! Boarding na kami. Zone 3 kami. Bye. Nice boy, zone 2. Ayan, boarding na tayo. Make sure na dala nyo yung boarding pass and ID. Wonder, boarding na tayo! Ayun na, kinakabahan na yung isa dyan. Ila pa. Ayan, nasa loob na kami. Pero may kakahiwalay kami ng seats. Welcome to Boracay! Yee! Welcome to Boracay! Here we go. So, touchdown, Katiklan, Boracay. So, smooth lang yung biyahe natin. Grabe, patulog pa lang ako eh. Tapos biglang sinabi niya, okay, prepare for landing. So, ang bilis ng biyahe talaga pag gano'n lang. Manila to Katiklan. Nasa 45 minutes lang yata. Kaya sobrang bilis lang talaga. Tapos, ano pa bang may kikwento ko. Ayan, kamusta naman yung first mong flight? Ayos naman, smooth. Hindi ka nabigla nung Hindi. paano? Hindi. Kasi parang lang siya, ride lang sa amusement Wow!
Mas nakakatakot pa kayo mga 3D. Yung mga 3D na yung mga sinakyan namin ng mga bata. Oo. So, Pero syempre, nag-pray pa rin ako for our safety. Iba pa rin yung may guidance and protection ni Lord. Oo naman. Pero actually yung flight, medyo talaga siya, bumpy. Yung pagkaakyat, tapos may mga parang medyo bumpy siya. Tapos paglapag natin, medyo mahangin dito sa may Katiklan. Check din naman natin sa weather app, medyo mahangin talaga. So ngayon, hinihintay na lang natin ang baggage natin. So meron tayong check-in kanina before tayo lumabas ng Katiklan Airport. Shower bag. Makulay ang buhay, ang daling i-identify, no? So, tip yan, kapag bibili kayo ng maleta, yung mas makulay. Huwag black kasi ang dami yung kapareho. Wow, ready na siya. Naka-shade silang lahat. Sana all. So, maliit lang yung Katiklan Airport. Huwag kayong mag-expect na malaki siya. So, ganito yung itsura niya sa mga hindi pa nakakapunta dito. Paglabas niya, meron namang restroom, money changer. Meron na yung diretso dito. Parang first time ko to. Na-diretso na. Oo nga, no? Oo nga. First time ko to. So, bago na yung exit nila. Dito na yung exit ng Katiklan Airport. So, ang options nyo, ang next yung option is, syempre, pupunta na tayo ng Boracay Island. So, separate kasi ang island ng Katiklan sa mismong Boracay. Azalea pa. Sir, dito po, sir. Ano po? Dito po. Yes po. Ayan o. Kayo lahat, sir. 5 po. Lima po. Dito po tayo, sir. Sige po. Wow! Yan o, meron tayong pa. Welcome from Azalea. Wow! Kasi ang magiging stay natin ngayon is sa may Azalea Hotels and Residences. Yo. Hi, Commander! So, nakasakay na tayo sa shuttle ng Azalea. Thank you kaila, sir. Ayan o, sila, sir. Sir, gusto niyo magpakita sa vlog? Okay lang? Okay lang, sir. Ayan, hi po. Ayan sila yung ating sundo for our trip. So, ganito yung kinikwento ko kanina. May options kayo kung paano pumunta sa may Boracay Island kasi separate ang Katiklan Airport sa mismong Boracay. So, ganito. Yung una is pwede kayong mag-commute DIY lang. So, dun sa labas, pag from the airport, labas lang kayo doon, labas lang kayo, walk kayo siguro mga 50 meters. Tapos may makikita kayong tricycle doon. Ang alam ko ang presyo nila doon, kasi na-try na natin yung DIY, nasa 150 per isang tricycle. Tignan nyo to. Ayan. Yung naka-tricycle, ganyan siya. Parang harapan, tsaka papunta, harapan. Sir, ano bang ngayon, yung port po na Sa Katiklan Junior Port po tayo, sir. Opo. Sa Kagban Port po. Katiklan tsaka Kagban. Sige po. Tapos, yan, dadalhin na kayo sa may Katiklan Jetty Port. Tapos, yung second option nyo is kapag sa hotel na nabook nyo, like kami dito sa may Azalea Boracay, meron silang airport transfers, ganyan, hotel transfers. So, susunduin na kayo. Tapos, another option is pwede kayong mag-book sa Klook ng airport or hotel transfer nyo. So, i-search nyo lang Katiklan Airport papuntang hotel. Tapos, ihahatid na kayo or susunduin na kayo sa airport. So, pwede kayo sa Kalibo Airport or pwede rin kayo sa Katiklan. So, book nyo na lang yung transfer nyo sa Klook and use my code, WonderJClook for up to 5% discount. Sayang din kasi matitipid nyo. So, tayo, ang option natin is ito, yung sa Azalea na hotel. Ayan. So, tayo private tayo. Mut, singa vacationista mut. Yung mga kasama natin. So, solo natin to. So, ang pagpupuntahan natin ngayon is papuntang Katiklan Jetty Port. Tapos update ko kayo kung magkano yung mga terminal fees na kailangan bayaran, mga environmental, kasi may mga babayaran pang mga local government fees doon. Welcome to Katiklan Jetty Port. So mga 5 minutes lang siya away doon sa Katiklan Airport. So medyo marami yung tourist ngayon, grabe. Ayun, oh. So may tip ako sa inyo para hindi na kayo pipila sa loob. Magbayad na lang kayo ng iPass. Yan yung QR code nila. Tapos isahan na lang yan. Bali terminal fee, environmental fee, and boat fee na. Ito na ulit. Love the Philippines. So welcome to Katiklan Jetty Port.
So, dyan dapat kapag magdi-DIY. Pero since tayo shouldered ng Azalea, kaya dito tayo papasok. Wow! Ayan. Kapag DIY, dito po kayo mga ka-wonder. Ayan. Diyan kayo magbabayad ng terminal fee, environmental fee, and yung boat fee. Pero tayo, dito tayo. Southwest Tours. Thank you po. So kapag magpapa-assist kayo sa porter para sa luggage nyo, ayan yung rate para magka-idea na lang din kayo pag marami kayong dala. Ayan, para magka-idea kayo wonder sa mga fees. For terminal fee, 150 pesos. For environmental fee, 150 pesos. And boat fee is 50 pesos per person po yan. Pero may discount pa kapag senior or mga student, ganyan. Dalhin nyo na lang, and PWD pala. And dalhin nyo na lang yung inyong ID para ma-discountan kayo. Pero kapag regular is, yan po yung rate nila dito sa pagpapasok po kayo ng from Katiklan papuntang Boracay. Ayan, so si Kuya Raymark, yung ating taga-sundo dito sa may, from Katiklan, siya yung mag-assist na sa atin hanggang sa may Azalea. So representative siya ng Azalea. Ayan, hi ka Kuya. Hey sir, Ilang years ka na sa Azalea, sir? 10 years na po sir. 10 years na, 1 decade ka na pala doon. Ano ka na doon? OG ka na, original ka na doon. Ilang years na ba yung Azalea, sir? Nasa 10 years din sir, nag-open kasi yan noong 2015 sir. Uy, di, ano ka na doon? Ikaw talagang nauna doon. Oh, ang galing ah. Ayan, so talagang OG na staff ng Azalea, si Sir Raymark. Ayan. Actually, parang pang ilang ko na bang stay sa Azalea? Pangatlo ko na ata. Pangatlo ko na. Kaya talagang recommended ko kapag naghanap kayo ng hotel sa may Boracay, Azalea talaga yung recommended ko. Perfect siya for solo, couple, and big groups kasi may mga rooms sila na 1 bedroom, 2 bedrooms, tsaka may 3 bedrooms din sila. Kaya ma-accommodate nyo talaga kapag marami kayo. Yan mga ka-wonder, naglalakad na tayo dito sa may parang pa-walkway nila papunta dun sa may boat. So this time, ata tayo, speedboat tayo. Kasi normally yung sinasakyan ko kapag nagdi-DIY ako dito sa may Boracay is yung malakihan na boat nila. So this time is sa may, speedboat. So medyo nakaka-excite. Actually, yung pinaghintayan natin, kapag nag-book kayo sa may Southwest na Southwest Tours sa Klook, yan din yung pagsasakyan nyo. Same din dito sa setup natin ngayon. Medyo mahangin lang ngayon. Pero according kay Sir Raymark, yung panahon daw is, umulan daw kagabi, pero parang mabilis lang. So hopefully, sa mga susunod na araw, maganda yung maging panahon. Pero ngayon, medyo windy talaga siya. Okay po. Wow! Yan yung sasakyan natin mga ka-wonder. Wow! So medyo lang kayo dito, kakapit lang talaga kayo mga ka-wonder. Kasi medyo malakas yung alon. Medyo mauga yung speedboat natin ngayon. Medyo malakas yung hangin kasi kaya medyo malakas din yung alon. Diyan kayo. Dito na lang kay ma'am. Ayan tingnan nyo, umauga-uga siya kasi malakas talaga yung hangin. Pero ilan ang kayang capacity nito? Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome aboard to Southwest Tours. This speedboat is bound for the beautiful island of Boracay. It will take us about 5 to 7 minutes. Enjoy and have a memorable stay in Boracay Island. Love Boracay, love the Philippines. Thank you po. So time check tayo, it's 4:11 and aandar na. Tapos update ko kayo kung anong oras tayo makakarating sa mismong Boracay Island para magka-idea po kayo. Yeah. Hi ka-wonder, so time check, it's 5:17. So mga 5 to 7 minutes lang yung travel time from dun sa may Katiklan Jetty Port
to Cagban, Boracay Port. So, ang bilis lang, di ba? Pero medyo intense lang tong itong sinakyan natin na speedboat kasi medyo malakas yung alon. Kaya yun, tignan mo sila, pina-welcome sila kanina, open yung window nila dyan. Natalsikan sila ng tubig. Kaya yun naman yung difference kapag kayo, rororo kayo. So, babati muna tayo mga ka-wonder. Welcome to Boracay Island! Diba? So, ganun yung pagdadaanan yung mga ka-wonder from Caticlan Airport. Sasakay pa kayo ng mga 5 to 10 minutes 5 to 10 minutes papuntang Caticlan Jetty Port, tapos from Jetty Port is magbabangka pa talaga kasi separate pa yung island ng Caticlan dito sa may Boracay. So dito na tayo mismo sa may Cagban Port and magta-travel na tayo papunta dun sa hotel natin which is the Azalea Boracay. Nasa station 2 nakalocate yon. So sa mga first timer dito sa Boracay, may mga stations kasi dito sa may Boracay. Merong station 1, 2, 3, tapos meron din silang tinatawag na Station 0 and meron din yung Newport. So, discuss ko yun sa ibang mga araw or ibang mga vlogs. Pero yung hotel natin na Azalea is nasa may Station 2 ng Boracay Island. So, nasa may White Sand Beach siya. Anyways, yung mga options nyo naman kapag kunwari hindi kayo like itong sa katulad natin, pwede rin kayo mag-DIY dito, na-try na natin yan. So pagkalapag nyo dito sa Cagban Port, dito, ayan, makikita nyo may mga public transport sila dito. Itong mga ganyan, dadaan yan sa may station 1, 2, and 3. Pero mauna ang 3 pala, 3, 2, 1, parang ganun. Tapos kapag hindi kayo, yung yung parang joiner lang, parang ganun. Per person is 20 to 30 pesos, depende sa station. Tapos yung may special din dyan na mga e-trike, nasa may 150 to 200, depende sa layo nung hotel ninyo. Pero tayo, private transfer, care of Azalea Boracay. Ayan. So, thank you Azalea Boracay for this private transfer. Sobrang smooth. Ayan, so ano masasabi niyo ito yung mga parents ko, si mama at si papa, mga senior na sila. So, anong masasabi niyo na merong transfer na ganito? Na hindi na kayo magta-tricycle, ganyan, sakay na lang. Oh, yun. Hindi na hassle. Ayun. So, according kay Papa, smooth and convenient na para sa mga senior dyan or mga magta-travel ng Boracay na medyo, alam mo yun, medyo mahina na yung tuhod or medyo, syempre, may katandaan na din. And also... Mag-book na lang sa Azalea para... Wow, na para bang endorser siya ng Azalea. Ayun nga, balik tayo doon. Kapag may mga senior, tsaka PWD, and mga toddlers kayo, or kung ayaw nyo ng mahassle, better na mag-book na lang kayo ng airport transfer nyo. Yan, kunwari, itong Azalea, maganda kasi meron na silang ino-offer na transfer from airport papunta sa hotel. Kasi sobrang convenient talaga. Sila na rin mag-assist sa inyo ng mga bags nyo and ayun, di na kayo mamamblema talaga. So maganda. And yun nga, other option is pwede nga kayong mag-book kapag kunwari hindi naman sa Azalea or other hotels, pwede kayong mag-book sa Southwest Tours na via Klook naman. Yun nga, book nyo na lang para mas convenient na lang din. So yan yung isa sa tip na para sa mga senior friendly na kagaya nila ng mga parent. Ay, wow! Hello po! Mabuhay! And po, welcome to Azalea! Wow! Thank you! And may bigay pa sila ng lanyard, oh. Tapos may welcome drinks. Anong drink po yan, sir? Lemon po? Ayun. Ayun, meron sila. Tapos may pa-towel pa sila. Ayun, towel kailangan Thank you. Tapos may pa-towel pa sila. Thank you po. Sir, thank you po. Thank you po. Sige, okay lang. Thank you po. Paliparo ko lang din yung mga items. Bakit? Ayan, no? Wow, si Shalo. Cheers tayo. Cheers! Cheers! Ayan. Thank you, Azalea Boracay. Sa welcome drink and pag-welcome sa amin.
And Christmas na dito. Yung paano nila. Wow! Sige pa. Thank you po. Oh, na-miss ko yung ano ng ng Azalea. Oh. Ng tag ito, ng ano nila, lobby. Sobrang malawak. Tsaka pag nandito kayo sa loob, parang ang ganda talaga eh. Ayun, may mga halaman pa kaya parang feel at home ka talaga kapag nandito ka sa may lobby ng Azalea. Hi, Commander! So finally, nakapag-check-in na tayo dito sa hotel natin, dito sa may Boracay. So nakastay tayo sa may Azalea, Boracay. So it's our second or third time na dito. So ito yung ating room. So 2 rooms yung bigay sa atin or yung pag-i-stayan natin dito ng 5 days and 4 nights dito sa may Boracay. So unahin na natin tong first room. So this room is called the 1-bedroom apartment. So dito pagpasok nyo, meron tayo ditong sofa. So ito, convertible to sa pwede siyang maging sofa bed. So kumari, ayan o, pwede nyo siyang pahiga or kumari, tatambay lang kayo dito. Ayan. Dito, chill lang kayo. Tapos meron pang table and meron pang chair dito na kung saan pwede kayong manood ng TV kasi meron ditong flat screen TV. Pero dito, maya muna close muna natin to kasi connecting yung rooms na nabook natin. So dito meron tayong flat screen TV, meron tayo ditong telephone, tapos andito yung mga ano ang meron dito. Okay, meron pa silang pa-welcome. Greetings from Azalea Hotels. And dito meron silang mga cabinets na kung saan pwede nyo ilagay yung mga ibang gamit nyo, ganyan. So, napakalawak. Pagpasok pa nga lang dito, napawaw na talaga kasi meron tayong separate na living room and dito naman sa area na to is, ito naman yung ating kitchen. So, take note, di ba? Kung hindi nyo napanood yung dati kong video, kasi dito na rin tayo nagstay, kaya uulitin ko lang ulit. So, dito sa may Azalea, Boracay, pwedeng magluto. Alam mo kung bakit? Kasi dito sa may Azalea, Boracay, meron sila ditong provided na lutuan. So, meron sila ditong electric stove. So, ayan, meron ding exhaust. Tapos, sa part na to, meron tayong electric kettle. Tapos, parang dito yung mini bar nila. So, may provided din naman na coffee, tea, mga complimentary yan. Tapos, dito, meron tayo ditong kitchen sink. Ayan, pwede kayong hugas-hugas dito. Hugasan yung mga pinamili nyo, ganyan. And nandito sa taas yung mga pwedeng gamitin sa pangluto and pangkain. And dito, tingnan nyo, meron tayo ditong kawali, kaldero, tapos meron tayong rice cooker. Tapos dito naman sa part na to, meron tayong microwave. Kumari, may mga take out kayo sa labas, ganun. Or gusto yung ipainit, ganyan. Pwede yung i-microwave. Tapos, take note, tignan nyo yung fridge nila. Hindi lang siya yung mini fridge na normally pag sa mga hotels, di ba? Ito, talaga to, refrigerator na talaga siya. Meron tayo ditong, di ba, dito pwede tayong magpagawa ng yellow, ganyan, or kung may bibiliin kayong meat, or bibiliin kayong ice cream, yan. Diyan yung pwede ilagay. Tapos, marami pang mga storage. Kasi nga, ref talaga siya. Tapos, may provided sila ditong water. Nilagay na rin nila sa ref. So, complimentary water yan. Tapos, dito, huwag kayong magugulat kung parang feeling nyo malaki kasi merong glass sila dito or mirror pala na parang may effect na medyo malaki. Pero sa totoo lang, meron lang ditong isang kitchen table tapos may chairs dito na 4. So, may ganda nung design nung apartment na to, yung 1-bedroom apartment kasi nagmumukha siyang malaki dahil dito sa may mirror. Ayan. So, meron pa tayo dito sa side na to. Meron tayo dyang bintana. So, talagang, alam mo yun, yung ikot ng hangin dito is maganda kasi nga, may mga bintana. Tapos, meron tayo ditong AC. And, punta naman tayo dito sa ating bedroom. So, ito yung bedroom ng 1-bedroom apartment. So, meron tayong 1 king size bed. So, good. Grabe ang lawak ko. Tignan mo, parang kahit ganun tayo humiga, kayang-kaya. So, marami namang pillows. May 4 pillows. Na-testing ko na yung pillows tsaka yung bed nila. Sobrang lambot, mga ka-wonder. Kasi nga, nagstay ako dito ng 6 days and 5 nights na yata. And, syempre, same yung bed tsaka yung mga beddings nila. Sobrang lambot talaga. Ang sarap talaga ng naging tulog ko. Tapos, dito sa bedroom nila, meron silang katabi ng bed is merong mga side tables. Ayan, pwede kayong mag-charge. Tapos, meron pa silang pa-accent dito ng mga lamps. Ayan, may mga saksakan. Same na side.
Tapos, doon naman sa side na yon meron tayong lagayan ng maleta, ganyan, another storage. Tapos, hindi lang dyan yung gusto ko. Ito rin yung gusto ko sa room natin. Tignan nyo. Meron tayong balcony. So, pwede i-open yan mga ka-wonder, ha. Tignan nyo, ha. Ay, nakalock. Ayan. So, ito yung magiging view nyo kapag in-open nyo yung balcony. So, kita nyo, yan na yung ibang side ng, actually azalea pa rin to, pero kabilang wing. Andito tayo sa kabilang wing. Tapos, ito yung magiging view nyo kapag nandito kayo sa may bintana na area. Ayan yung ating bed and doon tayo galing kanina. Tapos, ngayon naman is mag-proceed naman tayo. Pa-check ko yung kanilang toilet and bath. Siyempre, hindi mawawala ang toilet and bath. Ito ang ating water closet, importante, may bidet. Tapos, meron tayo dyan clean towels. And alam nyo na maganda talaga yung hotel kapag may mga ganitong sampayan eh. So, na-adjust yung pressure niyan. Tapos, may tissue dito, may basurahan doon. Tapos, ito naman yung ating sink. So, meron naman, kompleto ang mga toiletries. Ito yung maganda sa Azalea. Everyday pinapalitan yan mga ka-wonder. May dental kit, may sanitary bag, may shower cup, meron ding mga cotton buds. Tapos, kompleto yan. Meron pang soap, and merong mga lotion, and ito yung kanilang mirror. Ayan. Tapos, dito sa part na to, ito naman yung kanilang shower. So, hot and cold shower naman yan mga ka-wonder. Kompleto din yan with shampoo, conditioner, bath gel. Tapos, may bath soap pa. Tapos, sa side ng bedroom natin na ito is, ganda. Ano, tignan nyo ang dami. Meron silang provided na bathrobe. Meron silang provided ditong kabayo para kung magpa-plancha kayo. Tapos, dito may hanger. Tapos, meron pa sila ditong mga accessories. Sewing kit. Imagine yun, may sewing kit. And meron ding shoe meat. Nandito rin yung kanilang hair dryer. Tapos, nandito rin ang kanilang tawag dito, laundry bag. Tapos, nandito yung safety vault nila. And may provided din na mga sleepers. Okay, so itong room na first room natin na pinakita ko sa inyo, ang tawag is one bedroom apartment. So this room is good for 2 to 4 persons. So maximum of 4, minimum of 2 persons. Pero kung solo nyo, gusto nyo ganun, isang buong ganito, pwede naman, di ba? Kung yung one bedroom apartment lang yung i-rent nyo, per night, ang rate nila is nasa 3,000 pesos, good for 2 persons. Pero kung tatlo kayo, nag-start siya sa 3,500, same siya, 3 to 4 person, yun yung rate niya. Pero kapag mag-a-add kayo ng breakfast nila, yung breakfast nila dito mga ka-wonder, buffet breakfast na, and recommended ko rin lagi. Lagi ko nga nilulook forward yung breakfast nila dito kasi ang sarap talaga. Lutong Pinoy. So, mag-a-add lang kayo ng 500 per person. So, yung 3,500 kanina magiging 4,800. Yung 3,500 na good for 4 persons magiging 5,100. So, may kasama na yon na room and breakfast. Pero iba pa yung rate nila kapag room only kapag holidays and long weekends. Ipa-flash ko na lang dito mga ka-wonder. Ayan, para meron kayong idea. So, itong rate na to is, ang booking period is from October 27 hanggang January 27. So, 2026. Pero yung stay dates is until March 31, 2026 yung pwede nyong i-book. So, ang ganda, i-ano nyo na to, tawag dito, i-grab nyo na tong opportunity na to kasi meron silang 60% off nga Boracay Vibe rate for the general public. Kasi yung mga publish rate nila, grabe hindi kayo maniniwala. Itong room na one bedroom apartment, nasa 10,000, nag-i-start sa 10,000, tapos kung discounted nyo siya mabubook, nasa 3,000 pesos na lang yung room lang or 4,100 kapag may breakfast. So, imagine mo yun, almost 60% talaga yung madi-discount nyo kapag binook nyo ito. So, pwede nyo i-book tong room na to sa website ng Azalea. Dito ko ilalagay. Or pwede nyo rin tong i-book sa Klook. And almost same yung ano nila, magkalapit yung rates nila kapag i-book nyo sa website. Pag sa Klook naman, medyo magkalapit din, pero mas makaka-discount pa kayo kapag ginamitan nyo ng Klook promo code ko, that is WonderJKlook for up to 5% discount. Meron din to sa Agoda mga ka-Wonder. 10% discount naman kapag ginamitan nyo ng WonderJ Agoda, all capital letters,
para sa Agoda bookings nyo. Kung saan na lang kayo mas makakatipid, doon nyo na lang i-book. Pero make sure ha mga ka-wonder, kasi may mga instances na mga nagbo-book, kamari Facebook sila nagbo-book or sa iba pang mga platform. Yan lang yung mga marerecommend ko ha. Website ng Azalea, sa Klook, or sa Agoda. So, anywhere dyan sa tatlong yan, basta gamit na lang kayo ng mga promo codes para mas maka-discount na lang kayo, pangkain, or alam nyo yun, pang-party nyo na lang dito sa may Boracay. So, yan yung rate nila dito sa may 1-bedroom apartment. Punta naman tayo sa kabilang room, which is dito sa kabila. So, connecting room kasi itong nabook natin, pero pwede naman sa kabilang room. So, proceed naman na tayo dito. So, welcome sa deluxe room ng Azalea Boracay. So, kung mapapansin nyo, doon tayo pumasok sa may pintuan nila na connecting, pero meron namang main door dito. Ayan. So, room tour na tayo. Unahin na natin dito sa may main door. So, dito yung main door talaga. Ayan o, dyan talaga yung hallway nila. Pero pagpasok nyo, ang bubungad sa inyo is itong lutuan nila. So, sabi sa inyo, every room dito sa may Azalea is may lutuan sila. Meron silang electric stove. Tapos, dito, same din yung pinakita ko kanina. May electric kettle, may complimentary coffee tea. Tapos, meron ding sink. Tapos, kompleto yan. May mga pinggan, may mga kutsara. Tapos dito sa part na to, andito yung mga lutuan nila, rice cooker, may mga kawali, meron pang mga sangkalan, microwave. Tapos same din yung fridge nila. Tapos provided din yung water, so libre na yan. Everyday yan pwedeng palitan. Tapos, andito sa right side natin is yung toilet. Ayan. So, ito yung toilet. Same din yung setup dun sa toilet kanina. Provided with sink, yung mga toiletries din nila, kompleto. Same sa nakita nyo kanina, may mirror. And ito yung kanilang shower. So, provided with hot and cold shower. Tapos may toiletries na rin. Water closet, same din. Tapos may fresh towels. Tapos proceed naman tayo dito sa main bedroom. So, dito, sa side na to, syempre, meron tayong mga models. Hi naman kayo dyan. So, relax na sila. Itong deluxe room nila, meron silang living room. So, may table dito, pwede kayong magkape-kape or mag-tea time or pwede kayo kumain din pag nagluto na kayo. Dito na kayo kakain, di ba? Tapos, ito naman yung ating mga beds. So, 2 beds ang provided dito sa may deluxe room nila. Merong isang double bed, tapos meron ditong isang parang single bed. So, ayun. Lawak din. Merong provided na tagtatatlong pillows. Tapos, sa side na to, may cabinet. So, yung cabinet, same din yung mga amenities na binigay doon. Merong bathrobe, may safety vault, laundry bag, may plancha din, may tsinelas. Tapos, dito pwede nyo ilagay yung mga maleta nyo, mga gamit nyo, and may TV. Tapos, dito may working table. And ang maganda dyan, meron silang vanity mirror na sobrang laki din. Tapos, yung AC nila is ganito siya. Hindi siya hindi siya split type, window type po siya. And ang maganda pa sa room na to, meron tayong balcony. Ayan o, perfect. Ayan na, sunset na o. O, di ba? Meron tayong view ng sunset dito sa ating balcony. So, ang ganda talaga ng mga rooms nila. Parang maaliwalas. Hindi lang parang nasa bahay, homey talaga siya. Parang nakakahinga ka talaga. Kasi nga, may malaking mga glass. Tapos talagang spacious talaga. Yun talaga yung nagustuhan ko dito sa rooms ng Azalea. Anyway, itong room natin is called the deluxe room. So, good for 2 to 3 persons to. Minimum of 2 persons. Tapos maximum of 3. Kasi dito sa double bed, pwede kayong dalawa dito. Tapos dito, pwedeng isa, di ba? So, maximum of 3 persons. So, yung rate ng deluxe room ay kapag room lang, nasa 2.5 for 2 persons. Tapos, kapag 3 persons naman is 2.7. Room lang po yun pero pagsasamahan nyo ng breakfast, 3,200. Nag-i-start sa 3,200, good for 2 persons with buffet breakfast na yun. Pero pag 3 persons naman is 3,700 yung rate nila. Pero lagay ko na lang dito para magkaroon kayo ng idea kung magkano yung rate nila dito sa may deluxe room nila. Actually, dito ako nag-stay nung last time na stay ko dito sa Azalea. 6 days and 5 nights ako dito. Grabe. Sobrang talaga na gandahan talaga ako dito sa room natin. Talagang parang talaga, na-relax and ang sarap ng breakfast. Maganda yung location. Pero yung location,
update ko kayo, sasama ko kayo kasi may malapit ditong Save More, may malapit na convenience store, may coffee shop dyan sa labas. Tapos along the highway lang, kapag kunwari magko-commute kayo, nasa labas lang. And yung White Beach is mga 2 to 3 minute walk lang siya. So maganda talaga yung location din ng Azalea. Anyway, pwede nyo to ulit i-book ha. Ganito ha, take note mga ka-wonder. Pwede nyo i-book sa website ng Azalea, ito po, or sa Klook, or sa Agoda. Pero pag sa Klook nyo ibubook, meron tayong promo code that is WonderJKlook for up to 5% discount. Pag sa Agoda naman, WonderJAgoda for 10% discount, all capital letter. So kung saan na lang kayo mas makakatipid sa website ng Azalea, sa Klook or sa Agoda, doon nyo na lang po i-book mga ka-wonder. Pero make sure na gamit na lang kayo ng mga promo codes ko para mas maka-discount po kayo. Pero make sure na sa legit po kayo ha, yun lang yung nire-recommend ko, wag po kayong magbubook sa iba like sa Facebook, mga ganun. Kasi madalas po may mga instances na na-scam po sila. So, yan po yung aking disclaimer po sa inyo. So, pahinga na lang muna kami ng saglit and magdi-dinner na tayo. Sama ko naman kayo mga ka-wonder. Bakit kasi kanina ka lang may bayan? Easy ka pala. Madami din ako ginagawa ah. Baka hindi mo nakikita. Hindi naman sa nanunumbat ako, pero Diyos ko, napag-usapan na natin to, di ba? Ako muna dito sa bahay habang ikaw nagbibuild ng career mo, habang hindi ko pa alam yung gusto ko. Hi, Water! So, nakalabas na kami at nasa trike kami at hindi kami makita. Pero gusto ko lang, yung nasa station 2 tayo, di ba? Sumakay kami ng trike, pamasahe dito, 15 kapag along station 1, 2, or 3 kayo. So, yun yung rate nila. Huwag kayong sumakay dun sa yung kopado na tinatawag nila or special. Basta along the highway lang kayo sumakay, 15 pesos yung pamasahe. So, magdi-dinner kasi tayo sa may Sugba. Ayan, dito tayo kakain. Hello po. Good for 5 po. Sige po. Ha? Ayan si ate. Oh. Ayan, dito. Kumain ako nung nakaraan dito, di ba? Ayun, sabi ko nga ba eh. Oo. Ikaw nga yung sir, sabi ko na. Mm-mm. Doon na lang. 5 po. Sa pinakadulo? Dito? Okay. Ayan, ito yung resto nila. Ayan, so dito tayo kakain sa Sugba Grill. Ayan yung resto nila. Ayan, ano lang siya, yung sa along the lake. So, panoodin nyo tong vlog na to. Ayan, na-feature ko na kasi sila dyan eh. Masarap yung food nila dito, kaya for our first meal here in Boracay, dito ko dinala yung aking family. So, ito yung menu nila dito, Zugba Grill House. Yan yung pangalan ng restaurant. Ayan, meron silang mga inihaw. Nagre-range siya sa 290. Actually, malaki na tong serving nila eh. Kaya pag medyo mahina kayo, pwede naman na kayong mag-sharing or order kayo ng iba para matikman nyo pa yung ibang food nila. So, ito yung mga best sellers nila. Tapos, meron din silang Grilled Bicol Express. Ito, hindi ko to na-try, kaya in-order namin today. This is 295 pesos. Tapos, ito yung mga seafood nila. Umorder kami ng sweet chili squid. May pampanunga rin sila. Oh. Tapos, umorder din kami ng pork cansi. Ito yung best seller din nila dito. Ayan, pa yung iba nila. May vegetables din sila. And may mga, Sugba seafood platter. And may mga dessert drinks and sides. So, ayan. Ito na yung menu nila. So, here's our food. Meron tayo dito pork cansi. Ito, masarap talaga to. Na-try ko na. Ito, first time ko yan yung Bicol. Tapos yun, first time ko din yun yung squid. So, let's eat. Hi, Commander! So, tapos namin kumain. Okay yung food, lalo na yung pork cansi. Pero yung medyo maanghang yung yung Bicol Express tsaka yung squid. Kaya di gaano nakakain si Mama. Yung pork cansi yung kinain niya. Ayan, so nandito tayo sa may lake ngayon Diyan lang kasi yung Sugba. And ito yung lake. And ito yung favorite kong ayun Mezerap. Di ba, napapanood yan sa vlog ko. Sa pabalik-balik ko dito, never akong hindi kumain dyan kasi ang sarap talaga dyan. So try nyo, Mezerap ang pangalan niya. And ito na yung lake. Dito sa may harapan ng D-Mall sa may Station 2.
Tapos ang ganda, oh, meron na silang pa Christmas, ano dito? Christmas tree. It's Christmas time here in Boracay. Ganda. Wow. Sponsored pala, no? Ayun, may sponsored eh. Ayoko nang banggitin. Tapos, ayan, pwede kayong mag-picture dito. Boracay. Harapan lang yan ng D-Mall, ah. Ito yung D-Mall. And dito kayo pwedeng mag-picture. So dito lang yan sa may tapat ng D-Mall. Ayan o, D-Mall, Boracay. Tapos sa tabi niya may McDo. So pwede kayong mag-kain-kain dyan. Budget friendly pag naghahanap kayo. Siguro tig 150, 200. Makakakain na kayo. Dito lang yan sa may tapat ng lake. So ngayon is babalik na tayo ng accommodation natin sa Azalea, pero doon sa tapat kasi ng Azalea meron doong Save More. Try nating mag grocery muna kasi nga di ba pwedeng magluto sa Azalea. Yun yung mga tipid hacks kasi para mas makatipid tayo sa pagkain natin dito. Alam nyo ba, medyo mahal kasi talaga yung mga food dito sa Boracay. Like parang siguro 500 yung minimum for one meal, lalo na kapag decent meal ha. Pero may mga makakain naman kayo like tapsilog, nasa 200, mga ganyan. Pero para mas makatipid kayo, mag-grocery kayo, perfect yung hotel talaga natin kasi pwedeng magluto. And ito na yung Save More. Tapos yan na yung Azalea kaagad oh. Diba? Ang ganda talaga ng location ng hotel natin. So tawid na muna tayo. Ayan, mas kita dito. Ayan yung Azalea building. And welcome to Save More Boracay. So meron dito food alley, meron ding Mr. DIY kung may mga kailangan kayo. So grocery na muna tayo ng mga pwede nating mag-grocery. Ganito Save More nila dito sa Boracay. Ang dami nyo rin mga pwedeng bilihin eh. Parang almost kompleto naman. Syempre tubig, importante yan. Mga drinks, meron din silang mga eggs, ganyan. Tapos meron din silang mga naka-frozen na goods. So pwede yung kumari kami, pwedeng magluto. So, bumili kami ng, ayan, ham. Tapos, bumili rin kami nito kasi pwedeng ilagay siya sa ref. Tapos, bumili rin kami ng mga tuna para sa mga sandwich namin. Tapos, bumili na rin kami ng tubig namin. Tapos, i-refill na lang namin yung water namin doon. Tapos, Yan yung grocery namin na para bang titira na kami ng Boracay. Mga takot magutom. Itong mga salarin. Sila. Hi, Connor! So, nakabalik na tayo ng hotel. So, thank you pala sa Azalea for giving us their warmest welcome. Ayan, meron silang pa-fruits dito. Look at this. Ay, nahulog. Sorry. Ayan, meron silang banana, apple, orange. Meron din silang mangga. Wow, thank you. So anyways, nakakwentuhan ko yung yung receptionist kanina. Yung rate pala ng airport transfer nila, hindi ko nakwento sa inyo. It's 1,600 round trip na. So per person po yun na. Wala na kayong iintindihin sa environmental fee, sa terminal fee, boat fee, or anything. Basta susunduin na kayo sa airport, tapos ipapunta na kayo dito sa hotel, tapos pagpabalik naman kayo ng anywhere, hotel to airport, 1,600. Tapos kapag senior and PWD or mga bata, iba yung rates nila. So, I think yung narinig ko, nasa 1,100 ata yung round trip nila. So, di ba? Medyo ano na rin, reasonable na yung price nila. Kasi nga, may nakaalala sa akin. At least smooth na, tsaka convenient, di ba? So, kain na lang tayo dito and siguro update ko na lang kayo tomorrow. Good night mga ka-wonder! Good night!